Hindi na bago para sa Armed Forces of the Philippines ang mga cyber attack. We experience this almost every day. Gusto nilang pasukin yung ating networks. No? We're happy to note na so far hindi naman naging successful. We believe that some of the attacks are foreign. Some of them are local. Ang pag-amin ni Armed Forces Chief General Romeo Bronner ay sa harap ng sunod-sunod na pag-atake sa mga website at database ng gobyerno. Kinumpirma rin ni Bronner na iniimbestigahan nila ang mga ulat na nakakalat ngayon sa dark web o mga sikreto at underground internet sites, ang mga impormasyon na nahack noon sa system ng AFP. Pero giit ni Bronner, hindi naman daw ito mga sensitibong dokumento. No, not personal files. These are office files, routinary documents. The documents, when we went over it, they're not really that sensitive. Gaya sa ibang bansa, pinag-aaralan na ng AFP ang pagbuo ng sarili nitong Cyber Command. Tutulungan sila sa pagsasanay ng mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos. Mag-recruit ang AFP ng mga tinatawag na Cyber Warrior, mga makabagong sundalo na hindi raw kailangang maging bihasa sa physical training kundi sa kaalaman sa cyberspace. Pero ang Cyber Command tututukan lang muna ang cybersecurity ng buong sandatahang lakas at hindi ng buong bansa. We cannot do that. It's impossible with the current facilities and equipment that we have. That's why we're working closely with DICT on this matter. No? Noong 2019, naging kontrobersyal ang desisyon ng Defense Department na payagan ang isang telco na konektado raw sa China na maglagay ng mga cell tower sa loob ng mga pasilidad ng militar. Pero ngayon, ipinagbabawal na muli ang paglalagay ng mga dagdag na tower. Dagdag na pasanin rin ang cyberspace sa maritime at air domain na binabantayan ng AFP. Sa West Philippine Sea, isa sa mga prioridad ngayon kung paano mas mapaayos ang kondisyon ng kinakalawang na BRP Sierra Madre sa may Ayungin o Second Thomas Road. It was sad to see the state of the living conditions. So we're trying to improve that. Pero maliban sa pagkumpuni sa tirahan ng mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre, tila wala na masyadong magagawa dito ang gobyerno. Yeah, we can only do so much like, alam mo yung tapal lang. So we can just do superficial repairs on it. Inilabas naman kamakailan ng Amerika ang mga patunay na mga dangerous air maneuver umano ng China. Kabilang dito ang panggigit-git umano ng mga Chinese fighter jets sa mga US warplane. Wala namang ganitong ulat sa ngayon ng AFP pero ayon kay Bronner, pinagtatabuyan daw nila ang mga Chinese aircraft na pumapasok sa Philippine airspace. David Santos, CNN Philippines.